3 beses ko nang napapanaginipan ito, Ursula. Pagkukwento ni Tracy sa pinsan habang nasa sala sila ng kondo. Sila lang dalawa ng mga sandaling iyon dahil may date si Rowena. Alin, si Miko na naman. Malungkot siyang tumango. It's been a week already since their first and last encounter. Pero hindi pa niya tumawaglit sa kanyang alaala. At ngayon maliwanag na talaga sa akin kung bakit. Bakit? Interesadong tanong ni Ursula. Remember yung prediction ko kay Ginger? Sige nga, ikwento mo ulit. Ang sabi ko sa kanya, Miko is cheating on her kasi according to my vision, nakita ko na may kasamang ibang babae si Miko. Blurred yung vision, kaya hindi ko masyadong makita yung mukha ni Miko at ng babaeng kasama niya. But I am sure na boyfriend ni Ginger yung lalaki at hindi si Ginger yung kasama nitong babae. I assume na may upper sa ibang boyfriend ni Ginger at iyon ang sinabi ko sa kanya kaya niya off ang yung wedding niya kay Miko. Pero ngayon maliwanag na sa akin ang lahat. What do you mean? Miko is not having an affair dahil sa nakita ko palang vision ay ang future. So, future naming dalawa. Bulalas ni Tracy. Ha? Hindi makapaniwala si Ursula. Yung babaeng kasama ni Miko sa vision ko ay ako. Ibig sabihin kayo ni Miko ang magkakaroon ng affair in the future? Marahan siyang tumango. Oo, gaya ng nakasaad sa sunod-sunod kong panaginip lately. Unbelievable. Pero malakas ang kutob ko. Malakas ang kutob ko na siya na nga. Siya na ang susi para makawala ako sa sumpa. Pero paano mangyayari? Nagalit ka mo sa'yo si Miko, hindi ba? Yun nga rin ang hindi ko maintindihan Galit siya sa akin at parang ako ang sinisisi niya sa pagkakakancel ng wedding nila ni Ginger. Pero hindi ba? Dapat ka pa nga niyang pasalamatan dahil kung nagkataong natuloy palang kasal, ay lesbiana ang napapangasawa niya. Yun na nga rin ang gusto kong sabihin sa kanya Pero ayaw naman niya kong pakinggan. But then nauunawaan ko rin naman ang kalagayan niya. He was very upset and hurt. Kung sa bagay, I have this strong feeling about Miko. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung talagang desidido ka, pwede kitang tulungan. Paano? Taka niyang tanong. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. But I can talk to Jupiter and maybe he could help us. Really? Kahit na paano, kilala niya si Miko. Pwede pa rin si Jupiter ang maging tulay para magkita at magkasama kayong muli ni Miko. Are you sure about this? Tanong ni Jupiter kay Ursula nang mag-usap sila sa cafe the next day. Base sa prediction ni Tracy, baka daw si Miko na nga ang lalaking makapagpapalaya sa kanya sa sumpa. Pero babae, ang Miko na yun, baka saktan lang niya ang pinsan mo. Yun na nga rin ang sabi ko kay Tracy. Pero desidido talaga siya na mamit uli si Miko. Baka naman lumalandiyan lang iyang si Tracy. Hindi katakatakang ma-attract yan kay Miko, ha? Whatever it is, hindi naman ganun kagrabe ang hinihiling niya sa'yo, hindi ba? She just wanted a chance to meet Miko again. Napamuntong hininga si Jupiter. Well, may naisip ka bang plano? I could invite Miko to my party. May masquerade ball na naman kasi ako this week. Kaya lang I doubt it kung pupuntang lalaking iyon considering nagalit pa rin siya kay Ginger. And probably, pati na rin sa akin for not warning him about Ginger. But we could at least try, hindi ba? Sure, wala namang mawawala. But I'm telling you, this is a long shot move. Bahala na. After all, kung totoo man ang nababibes ni Tracy regarding her and Miko, gagawa ng pagkakataon ng tadhana para magkita sila at magkasama, right? Okay, fine. As if naman I care. Bruha ka talaga. You're inviting me to your party. Parang hindi makapaniwala si Miko nang ma-receive sa kanyang opisina ang phone call na yun ni Jupiter. Bakit naman hindi? You're still a party drawer for me, as far as I am concerned. And besides, consider this as a peace offering. A peace offering? Maring sambit ni Miko sabay sandal sa executive chair na kinauupuan. Hey, alam kong galit ka sa akin for the fate you suffered because of Ginger. Pero sa maniwala ka at sa hindi, wala akong alam sa sexual preference ng babaeng iyon. I was shocked too when I found out na isa siyang huwag na nating pag-usapan yun. Agad na putol ni Miko. Tapos na yun at wala na akong ganang balikan pa. Good, at huwag kang magalala. Wala naman na dito si Ginger. She's in the States now. Pero hindi kumibo si Miko. Hello, are you still there? Yes. So are you coming to my party or not? I can't promise you anything right now. Why? Dahil hindi ko pa rin alam ang schedule ko. I'll just show up, okay? Okay, basta wag mong kalilimutang magdala ng maskara. This is a masquerade party. Sige. Yun lang at marahan ang ibinaba ni Miko ang phone. Napabuntong hininga siya. It's been a week since he discovered Ginger's true identity. Pero kahit isang linggo na ang nakakalipas,
Naroon pa rin ang sakit na kanyang nararamdaman sa tuwing maaalala yun. Buti na lang naunang mag-cancel si Ginger sa wedding nila. People think na kaya siya iniwan ni Ginger ay dahil sa reputasyon niya bilang babaero. Mas matatanggap niya ang gayon kaysa ang malaman ng mga kaibigan niya na lesbian ang naging fiancé niya. Kaya mas masakit iyon sa kanyang pagkalalaki. Kung tutuusin kasi, ang dami ng babaeng dumaan sa kanya, kaya nga nakuha niya ang negative reputation as a playboy. And for a while, he thought na dahil marami ng babaeng dumaan sa kanya, kilala na niya ang babae. But he was wrong nang makilala nga niya si Ginger. There was a whirlwind romance na kabilis nangyari. The next thing you know, nagpo-propose na si Rito ng marriage and Ginger accepted. During those times, wala talaga siyang clue niya sa hinagap na si Ginger ay isang lesbian. Not until he discovered the truth sa tulong ni Tracy. Biglang pumasok sa alaala niya si Tracy. It's funny dahil kahit noon lang niya nakilalang babaeng iyon, ay naging napaka-vivid ng mga alaala niya rito. Normally, parang hangin lang sa kanyang babae, dumaran at nawawala. He dated a lot of women in his life, at noong makilala niya si Ginger, ang akala niya ito na talaga ang hinihintay niyang dumating sa buhay niya. Hindi pa pala. He was hurt and disappointed because of the irony of it all. Kung kailan siya nag-decide na magseryoso sa babae, ay saka naman siya nabigo. Maybe he's being punished for his bad attitude toward women before. And it did taught him a lesson. Recently, hindi na muna siya nakipag-date. He decided to focus himself sa kanyang trabaho bilang marketing director ng isang kilalang telecommunications company. He did miss dating too, especially women. At yun marahil ang dahilan kung bakit hindi mawali sa kanyang alaala ang isang babaeng huli niyang nakapiling, si Tracy. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang sabi ng kaibigan niya si Harry matapos nilang maglaro ng tennis, "You're horny and you need to get laid." Natawa siya habang nagpupunas ng pawis sa mukha sa pamamagitan ng white towel. Puro sex talagang laman ng kukot niyo. Totoo naman eh, hindi ka talagang makatiis ng hindi mong babae. Bakit ba lahat kayo ganyan ang pagtingin sa akin? Because it's the truth, dinidinay mo pa. Masama ba kung maging malapit ako sa mga babae? It's perfectly normal. Normal ba yung dala-dalawa ka kung mag-girlfriend at the same time? Once lang nangyari yun. Once or twice. Okay, sige. Given na may masama nga akong reputation sa babae, pero gusto ko nang magbago. Gusto ko nang magseryoso. Kung makikipag-date man ako sa babae, this time, it's not gonna be for sex anymore. House, makaya mo kaya? Oo naman. Masusubukan natin. Jupiter invited you to his party, right? Are you coming? Oo naman. Maraming magagandang chicks na iimbitahan si Jupiter, and I don't think you can resist them. Hindi nakakaibusin ito. Pagkos ay napailing na lang. Mukha nga yatang mahirap panindigan yung sinabi niya sa kaibigan. But then again, hindi pa naman siya handa sa anumang involvement. He might just pull it off. Walang assurance na darating nga sa naturang party si Miko. But just the same, Tracy took her chances. She attended the party early that night wearing a sparkling red dress na ipinahiram sa kanya ni Rowena. Ayon dito, ito sa lucky dress. Pumagay naman sa maputing kutis ni Tracy ang naturang damit. Diretso ang cut niyon at hapit sa magandang hugong ng kanyang katawan. Napaka-sexy niya na animo isang star na dadalo sa awards night. Hindi nga niya nakilala si Jupiter na makita siya nito. Sabihin pang naka-silver mask siya na tumatakip sa kanyang kabuuang mukha. Kung hindi mo pa hinanap sa akin si Miko, hindi ko maiisip na ikaw na nga si Tracy. Nasaan na ba siya? Tanong niya kay Jupiter. Ako pang abalahin mo dyan. Ang dami-dami kong dumarating na bisita. Kasi lang ang talagang pinunta ko sa party na ito, ano? And you know that. Basta maghintay-hintay ka lang. Darating na lang iyon. Pero may isa pa akong problema. O ano na naman? Paano ko kaya siya makikilala pag dumating na siya? Lahat ng tao dito nakamaskara. Di gamitin mo ang psychic powers matulaan mo. Pati ba naman yun poproblemahin ko pa? Pagtatry ni Jupiter. Napabuntong hinanga na lang si Tracy kung bakit kasi masquerade party pa itong hiling ni Jupiter. Baklang-bakla talaga sa isip-isip niya. Pati tuloy si na Ursula at Rowena hindi na niya makita. Sabay-sabay silang dumalo sa party pero nagkahiwa-hiwalay din dahil nga sa dami ng tao at sa dami ng mga kakilala ng dalawa na nasa party din. May kaluwagan kasi ang bakuna ng marangyang bahay ni Jupiter kung saan ginanap ang party. Walang okasyon feel lang ni Jupiter na once in a while magpa-party ng ganun. Mayaman kasi ito, walang pagkalagyan ng pera at habi na nito ang makipag-socialize. Inilingalinga ni Tracy ang paningin sa paligid. Bawat lalaking dumarating na pumupukaw ng kanyang pansin ay kanyang pinagmamasdan agad at nilalapitan. Hoping na si Miko na nga iyon. Si Sanchez na mamit na uli si Miko. And yet hindi naman niya alam ang sasabihin dito kapag sila'y nagkaharap na. Ni hindi niya alam kung paano sisimulan at lahat.
at kung paano ito kukumbisihing halikan siya para makalaya na siya sa sumpa. Ayon sa mama niya, a genuine kiss from a man that loves her. Iyon ang makapagpapalaya sa kanya sa sumpa. At isa pa yun ang problema niya. Nagawa kaya niya mapaibig agad si Nico to be able to kiss him. Well, nung unang nagpagkikita, ang susumahin niya, parang feel naman niya may pagtingin sa kanya si Nico. Hindi lang ito na-expert dahil nalito at upset dahil kay Gigi. Ngayon kaya ay muli niyang pagkikita. Baka sakaling may nangyari. Baka sakaling may nangyari na. Pero nasa na kaya